Ako si RJ. Simple lang, pero may pangarap. Tara, samahan niyo ako. Ito nga pala yung bahay namin dati. So ganito lang yung itsura ni guys. So pag umuulan, nababasa talaga yung loob, may tumutulo, and then napakaano na talaga ni guys. Kumbaga marupok na siya, and then ang dami ng mga butas-butas sa loob, and then hindi talaga siya bahay para sa akin guys. Kasi lumaki ako na ayan, ganito na itsura niya. Marami ng butas-butas. And sobra talaga guys. And dalawa lang yung kasya dyan kasi yung mama at papa ko lang talaga yung magkakasya dyan. Dyan na rin yun. And then, dyan na rin sa loob yung mga gamit namin. Dyan kami nagluluto, naghugas ng plato, kumakain. And then sa kabila naman po kami magkakapatid kasi hindi kami magkakasya dyan. At sa araw na ito, so ayun, ginigiba na namin yung bahay namin kasi kahit paano sa awa ng Diyos is nakaipon ako. At ayun, paunti-unti papaayos natin yung bahay natin. So ganito siya kaliit guys, and then yun yung kapatid ko na isa. So actually guys, yung pagpapaayos namin sa bahay na to is kami lang talaga yung nagtutulungan. As in, isa lang kinuha namin na binayaran namin kasi dalawa pala guys, sorry for the misinformation. Charot. Ayun lang, dalawa yung kinuha ko, like isang kumbaga dalawang pinsan ko, ganun. So tinulungan ko ng papa ko, tinulungan ng kapatid ko, at kahit paano tumutulong din naman ako that time. So ngayon ginigiba na ng kapatid ko yung bahay namin. So meron na silang ginawa na parang susundan nila yung nakikita nila na nakatayo ng mga poste. Parang ganun. Yun, nilagyan na nila para yun yung sukat ng bahay namin. Lalagyan ko siya. Ako nagplano kung gaano kalaki at kung ilan yung bed, ilan yung kwarto. So I decided na lagyan ng 2 kwarto, may bintana na, and then gusto ko sementado kasi nga guys, yun, hindi pa talaga kami nakatira ng bahay na semento. Ngayon guys, yung sahig lang yung muna yung semento kasi hindi pa kaya ng budget natin, at hindi rin kasi sa amin yung lupa na to, baka mapaalis na kami, diba? Pero sabi ko nga, okay na napaalisin tayo kahit na 1 o 2 taon man lang ma-experience nila. Kasi guys, hindi ko kaya at hindi ko kaya ng konsensya ko na nakikita yung mama at papa ko, yung mga kapatid ko na alam mo yun, pag umuulan, tumutulo, and then ang dami ng mga butas, at then as in marupok na talaga siya. Natakot na nga akong umakyat kasi baka mahulog ako, ganun. So ayun guys, inigiba na ng kapatid ko. Actually tumulong ako that time at hindi ko lang na-videohan kasi nanggigigil nga ako guys kasi matagal at ilang taon ko din namin na alam mo yun, tiniis yung ganito na ganito karupok, ganito kaliit na bahay, at nanggigigil talaga ako. Kaya ginagawa ko talaga yung best ko at nag-iipon talaga ako, kasi sometimes gusto kong bumili ng mga gamit ko pero tinitis ko muna kasi alam ko na may pinaghahandaan ako. Ngayon, ito na yung time na yun. So yung ginastos ko pala sa araw na to, sa pagkapatayo ng bahay na to, actually wala talaga guys kasi sa plano ko lang 50,000 kasi sabi nga ng papa ko 30 to 50,000 lang, pero umabot ako ng almost 100 siguro guys, kasama na yung ibang gamit kasi bumili pa ako ng mga bed, ganun, at sweldo pa ng mga tao, ng 2 tao. Siyempre pagkain pa nila, ulam pa nila, siyempre kasama yun. So yun, binantayan ko talaga guys kasi alam mo yun, pauwi na ako, 1 linggo na lang ata ako, uuwi na ako. And then actually yung pag-alis ko hindi pa talaga siya fully na natayo yung bahay, pero alam mo yun, pag alis ko pabalik ako ng Manila para mag-aral, pero alam mo yun, parang ang saya lang sa kalooban ko na at least alis ako na okay yung parents ko. So ayun guys, ito yung namin. So yan yung pinsan ko, isang pinsan ko na I think binayaran din namin kasi dalawa sila. Parang katulong lang siya ng isang pinsan ko na parang head talaga, na siya talaga yung gumagawa talaga. So ayun guys, so dito na-realize ko lang na hindi pala talaga ganun kadali magpatayo ng bahay, na kahit ganito lang kaliit yung bahay na ipapatayo ko, pero as in napakalaki pala talaga ng gastos guys. Gusto sabi ko nga sa sarili ko na yun, sabi nga ng iba nung nag-upload ako ng isang video ko about sa pagpapatayo ko ng bahay ko, na para daw kung gaano daw, parang ang laki daw ng pinatayo ko na bahay kasi nga may ginagawa pa akong video that time. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko na lang in-entertain, sabi ko sa isip ko. Hindi kasi nila alam kung, alam mo yun, like, kasi kumbaga I'm very happy kasi that time, and I'm proud na pinagmalaki na okay na yung bahay namin. Okay na para sa akin yun guys yung result nito, okay na para sa akin yun kasi lumaki kami na, as in parang bahay, yung pinakita ko sa inyo kanina na bahay, yung nakikita ninyo ngayon. Actually guys, malaki pa nga yan nung pagdating namin, like nung una pa talaga, as in pinagtagpi-tagpi na lang talaga ng mga kumot, pinagtagpi-tagpi na parang mga
sako yung ano namin, ganun kaliit and ganun kahirap talaga yung buhay namin, as in. And ngayon hindi man kami mayaman o wala pa man kaming pera, yung ganun, pero kahit paano nakikita ko na nagbubunga rin kahit paano yung paghihirap ko. Yun. Kasi hindi rin madali guys na maging working student, especially pag na nag-aaral ka pa, nagtatrabaho ka pa. Siyempre, I support myself pa rin na magkabayad ng doon, pagkain ko pa doon, mga ganun. Pero kahit paano pinipilit ko makapag-ipon para mailagay sa ayos yung mga parents ko, yung mga mahal ko sa buhay. So ito yun guys, matagal silang natapos dyan actually. So actually guys, tumulong ako dito at gigil ako talaga, as in. At dumating pa yun sa point na, alam mo yun guys, siguro sabi ng bahay ko, huwag mo naman akong ganunin. Kasi guys, dito kasi sa time na to, parang mabuti na lang talaga hindi natamaan ng yung ulo ko. Alam mo yung tawag sa Tagalog nun, yung lansang. Basta yung pako ba yun? Parang gano'n. Yun. Ang mabuti hindi natamaan yun, anyway, yun yung kapatid ko na isa, yun sumunod sa akin. Kasi lima kami, ako yung panganay. So nagtutulungan kami sa paghahakot ng mga buhangin, ng simento, lahat ng gamit, kasi nasa taas kasi kami guys, at hindi pwedeng umakyat yung sasakyan sa taas, so sa baba lang talaga. So napakahirap at hindi madali yung pagpapatayo, kasi nga guys, kailangan po siyang mano-manong hakutin yung lahat ng gamit na kakailanganin, kasi hindi nakakaakyat yung pwedeng sasakyan sa taas. Kaya yun, mano-mano talaga. As in, kung kailangan mo ng tulong, magbabayad ka na naman sa ibang tao, dagdag gastos na naman, yung parang ganun. So parang I think dumating sa point na nagbayad din kami, pero hindi talaga kaya na bayaran lahat, kaya tumutulong kami. Kaya tulungan na lang talaga mga kapatid ko, kaming lahat, para kahit paano makales man lang sa expenses. So ayun nga, balik ko sa story ko kanina, kasi nga kanina dahil nga nagigigil ako, diba? So nagigigil ako, so parang pinaginahampas-hampas ko na yung bahay para matanggal. Alam kasi sinira namin yung bahay namin para mapatayo ng bago, diba? So ayun, parang tumama sa ulo ko yung isang yung isang kahoy sa ulo ko. Mabuti na lang talaga hindi yung pako yung tumama sa ulo ko. Yun, I'm thankful for that. Pero I just realized lang na natatawa ako na parang naisip ko lang na parang ganti ng bahay. Parang naisip ko na parang napakinabangan ko naman yung bahay, tapos ganun yung ginawa ko. Anyway, yun lang, parang just a memory lang din na miss ko din. Kaya parang masakit kaya yun, parang nagkaroon pa ata ako ng bukol that time. So ayan, so yung mga kapatid ko yan, yung naka-black na dalawa, nagtutulungan kami. So actually ako taga-video lang ako, pero kahit paano may natutulong naman ako dyan guys, kahit paano, no? Tumulong naman ako sa paghakot, pero hindi ako nakababad talaga sa paghakot, kasi may ginagawa rin ako. Yun, parang at that time din kasi yun, may ginagawa rin ako sa yun. So ayan, sinira na namin, so pinatayuan ng bago, sinuna muna yan yung mga buhangin, ganun kabigat. So inakot-takot namin yan, mano-mano. So yung mga semento, actually konti pa lang yung semento dyan, hindi ko na picture ng iba, pero maraming semento yun. So ayan, may mga tayo yan. So ayan guys, ito yung time na nagpagawa ako ng sarili, na pinagawa ko na naman yung CR namin. Ito yung last part, and I'm very proud of it guys, kasi yung CR namin, dati kasi wala kaming sariling CR, so may CR lang kami dito sa mga tabi-tabi, sa may mga damuhan, gano'n. And then nung nagkaroon na kami ng CR, as in pinagtagpi-tagpi lang din ng mga sako yun, alam mo yung gano'n. And then alam mo yung parang sira na talaga yung CR mo, and then parang second hand pa ata na bowl yung ginamit namin that time. At ngayon, sariling bowl namin yung gagamit, bowl, yeah. Yun, basta yun. And then ayan, tagilid pa yung picture ko dyan, no? So ayan, ito na yung natapos na guys, ipakita ko naman yung final sa last part ng video. So ayan, buminihan ko din pala yung parents ko ng yung sarili nilang bed. And mura lang yung bed na yun guys, pero I mean, ganun masaya yung parents ko, kasi that time kasi hindi naman nila hinihingi guys, pero nagkusa ako na bumili ako ng mga upuan, yung bed na yan, kasi nakikita ko yung parents ko na nakahiga lang sila sa simento, and nilalamigan sila, minsan nagkakaubo sila. Yan yung dalawa kong kapatid sa isang kwarto, silang dalawa lang dyan, kasi ako at saka yung bunso namin nasa Manila naman kami nag-aral, at yung isa ko namang kapatid may asawa na, kaya sila lang dalawa dyan magkatabi. So ayan,
So, ayun. Hindi ko na-videohan ko to, and then masaya ako na nakita siya na ganun kasi nakikita ko na masaya yung isang kapatid. Hindi yan mongoloid din guys pero parang mongoloid kasi sa video na yan eh. So, yun yung